Thursday. Pambihira ako, ba't nakikita ko natin dito, OWA eh, OWA t-shirt eh. Sino ba itong mga to? Nangya ka talagang bangag ka. Mas makaganda pa siya, no? Naglagay kami ng code. Talagang tinanggal tapos sinabili lang yun eh. What? Ayan. Bumalik na hudlog ako na naiya. Oh, bumalik na daw yung mga hudlog sa naiya. Buisit na yan. Tapos yun yun. Anong concert? Tigilan mo yung concert na yan. Buisit na concert na yan. Nagkakandawalaan ng mga laman ng bagay ng ating mga kababayan. Puro punit. Yung mga pasaporte ng ating mga OFW. For awareness, bago nyo ibigay ang mga pasaporte nyo, dyan sa mga, airlines, yung mag-ticket-in kayo ng bagay. Videoan nyo muna, ipakita nyo isa-isa na walang punit ang pasaporte ko, ha? Pagka mayroong punit yan, walang niya kayo. Meron kung papakita sa inyo mamaya, hindi yung isang tao, yung modus operandi nila ngayon dyan sa naiya, pinipila sa nila yung passport, yung pinupunit nila para hindi makalipad yung ating mga kababayan o OFW. Mga walang niya talaga, nagbalik ka na naman yung mga sinabi dyan sa naiya, Terminal 2. O terminal to. Bensa. Yan. Walang niya kayo, Papaliw. Kawawa yung mga OFW. Ako naman. Concert ka dyan. Walang niya ka. Di kwanto. Lansa ka pa ang tayo. Rinansa. Mali ka namin. Galing Maskat. Galing Maskat ho. Saan ba yung Maskat? Hindi natin alam yung Maskat. Ito, lipat ho tayo dito. Ito ho, for awareness ha. For awareness ho tayo. Ilan lamang ho ito sa mga nakita natin mga pasaporting pinunit nung binigay diyan sa mga diyan sa mga tauhan ng airport ha, diyan sa naiya ito. Kita nyo naman ho yung mga kababayan, hindi lamang ho ito isang tao. Tingnan nyo naman, anak na to ha. Halimbawa meron yan, imposible naman na pupunta siya diyan sa airport na alam niya na merong punit ang kanyang pasaporte. Hindi naman yung mga bagong biyahero yung mga yan. Tingnan nyo naman yung mga kababayan. Ano ginagawa nito mga kayo? Ano kanya kayo? Pero parang inatgat ng daga o inatgat ng daga itong leather, hindi inatgat. Bulit na naman ito. Alam niya talaga itong mga yan. Bago mo atupagin yung concert mo na yan, itong mga gumagawa ng kabalbalan ako sa airport, yan ang atupagin mo, nakapos nyo. Walang yan, concert, ang gulo dyan sa naiya ngayon. O kawawa mo itong mga to, sa totoo lang, ang pag-issue pa naman ng passport dito sa Pilipinas, napakatagal. Di mo ba kaya sa ibang bansa, 24 hours na may passport ka na, 1 week lang may passport ka na, hindi mo ganun dito. Pagka kayo ng passport nyo, nasira o kung ano man yan, kukuha kayo ng panibagong pasaporte, naku, ibaril mo kayo dyan.
Yan, ang napakatagal. Tapos delay pa yan. May kesyo meron na ng ganito, meron ganyan, di ba? Ganun mo sila. Ito, tanaw tayo dito kay ano. Dito kay, nandito si Abante, tapos sabi si Abante. Dito na po tayo. Kay former Senator Miggy President. General Commissioner, I don't anymore know, Commissioner Ms. Juan and uprise sa criminality because they are funding. I don't want to just point fingers just like that because they don't write up. We know, and this is no big secret, that many governments provide massive money for misinformation, propaganda, etc. And these many governments are doing this. Okay? So are we going to just fall for it? Dahil sila pinakamaraming balita o sila kasi I think we have to also use our discernment and be more discerning. Because as instruments of peace, to me, tone down the rhetoric. We are telling everybody, prepare for war, prepare for war, prepare for war. All these kids listening here, those guys who were from the newly born to those who are still alive today, they don't even know what war is really like. So you try to tell everybody, hey, prepare for war. Alam niyo ba kung ano ibig sabihin nun? Lahat ng pinag-ipunan nyo, binibigyan nyo ng halaga, malulusaw lahat yan pag gera. But, young people, let's prepare for peace. You tone down the rhetoric. Huwag yung gagatungan. Yung mga ginagatungan, gagatungan nyo pa eh. Diba? So, bakit ganito gusto natin mangyari sa bansa natin? It's the only country we have. General, can you tell us? Huwag nang gagatungan. Hindi. Pagka nagkaroon ng ganong klaseng sigalot, wala na ho. Tapos na ho tayo. Hindi tayo bansa na yung tipong hindi ho tayo pwedeng magkamali sa mga desisyon natin sa ating mga buhay. Hindi ho kaya ng mga mayayaming bansa. Isang pitik lang, di ba sila dito, punta sila dyan. Yung mga mayayaman mo kayo ng mga mamamayan. Yung tipong kung sakaling magkaroon ng malaking sigalot sa kanilang bansa, mabilis ho sila makakaiskapo. Ang mabilis lang ho makakaiskapo. Implemented. What extent what extent have they reached in implementing the program? Because hanggang ngayon nakikita pa rin natin yung the usual problems parang business as usual. So ano ba talaga ang dapat? Kailangan ng legislation din kasi may mga nakita kaming aspeto ng batas na dapat din baguhin para paigtingin ang kakayahan ng kapulisan. Of course, one of them is increasing the resources available to the police, budget, ito ang laman. So, ito yung point of view namin. Connecting dyan what Senator Nicky said, na let's prepare for peace, not for war. Correct. Mas kailangan po ba natin sir na let's look at our neighbors or let's look at internally political dynasties? Hindi mo yung ibangan. Brad, sabihin mo yan. Sabihin mo yung mga sinasabi na yung ibangan para magkaroon siya ng realization na hindi natin kaya to. It cannot afford to be provocative. However, it doesn't mean it has to be complacent and remain weak because others will take advantage of weakness. And that's very important. So the strategy of our government now is to prepare ourselves so that others will not take advantage of our weakness. Because weakness invites aggression. Teka lang. Hindi ko tama yung sinasabi niya kasi hindi ko lang mayakap yung ideyang na binabahagi sa atin, sir. Masama kung makipagkainigan kayo. Tama mali? Ika nga, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung mga hindi mapagkasunduan, isang tabi natin. Yung mapagkasunduan natin, tara, pag-usapan natin. Ano ba yan? Ano ba yung ginagawa nyo doon sa mga bansang nakikipartner sa inyo? Gaya ng Vietnam, bakit umuunod na tayo ekonomiya nila? Bakit hindi nyo gawin sa amin? Ngayon kung tayo mapalakas nang walang kaibigan natin lahat. Yung people gano'n. Yung friendly tayo. Kasi kahit na mahina ka, kung friendly ka, hindi ka hostile ka na, walang makikialam sa'yo eh. Friendly ka nga eh.
Ready ka. Kaso ang problema dito sa mga punto nitong nasa administrasyon itong si Marcos Jr., hindi mo natin malaman. Isa lang mo ang takbo ng mga ng mga problema natin sa ating mga karating bansa. Hindi naman niya sila, mga sa mga susunod na henerasyon, mas magaling mo yung ating mga mamamayan. Puno tayo mag-umpisa diyan sa pagbabaho diyan sa ating napakagandang bahay. Puno tayo mag-umpisa. Hindi naman yung pwedeng nagigiba yung bahay mo tapos unahin mo yung baho mo. Hindi naman yung yun. Di ba? Kung wala ka namang kaaway, kung wala ka namang kaalitan, ika nga nitong si Tatay Digong, friends to everyone, enemy to no one, di ba? Wala kang problema. Baka yung mga karating bansa mo, pagtanggol mo pa eh. Pero yung isingit sa Philippines, ayaw mo nating masyadong kanina kasi yung iba dyan kasi singit ng singit, hindi naman nila naiintindihan ng issue. Basta galit sila sa China, pero yun. Lalo na yung mga trolls na saka wala rin ng administration mo si Marcos Jr. Ang arbitral ruling mo, galit mo doon. Hindi natin yung pakinggan nila. Arbitral ruling kayo yung arbitral ruling. Ayaw nga nila pakinggan yan. Ang binibigyan natin ito, hirapan niya kay CCTV, ayan, arbitral ruling amin ng China. Amin ng West Philippines. Sabi nila, wala. Di ba kung sabi? Gumawa kayo ng isang tribunal, tapos nag-decision sila pa sa inyo, hindi naman mag-isama. Tapos gusto nyo yung program. Tayo kayo. Yun, yung sinasabi ng mga Chino, hindi natin sila nagtatanggol dito. Ngayon, kasi tayo, hindi ko dito. Yan ang problema sa toxic Filipino mentality. Pagkakalaban ng China, Amerika, dapat kalaban din ng Pilipino. Ano mangyayari sa Pilipinas pagkakalaban? Toxic Filipino mentality. Pagkakaawin ko, dapat kaawin mo din. Hindi pwede yan, dapat kaawin mo din. Pagka hindi kaawin mo, wala na. Magagalit ako sa'yo, di ba? Pati ko, kaawin mo yan. Ganyan mo yan, toxic Filipino mentality. Ano nangyari yun? Should be given credit and should be taken notice. of that. Ay, yan yun ang isang samahan. At yung samahan na yan, may mga kapasyan yan, may hindi pinagkakaintindihan yan, may gusto, may ayos, hindi mo marami yan. This is the reality of multilateralism, right? So, pag sinabi natin, after the Vietnam War, we've had 50 years of peace. Mag-usap kayo. Wala kang makakais pag-uusap. This usapan has to be based on historical facts rather than emotionalism. It has to be based on Philippine national interest rather than the interest of arms dealers. Diba? Kasi bawat gera may kumikita dyan eh. Kasi lumalabas. Sumabog na yung bomba, no winners na, no winners. Nakasalubong ang feeling nito si aggression. Ito, si aggression. Upak si aggression. Ba imbis na ibita mo, diploma siya, kasi kailangan natin magpalakas. Kabila ng napakarami ng gulutong Pilipinas. Ayan ako, si Boy aggression. Aggression. Parang panalo sa iya. Would you agree na parang lumalabas, they are siding with Ilan napakarami ng gulutong Pilipinas. Ayan ako, si Boy aggression. Boy aggression. Aggression. Matter what you do, walang panalo sa iya. Would you agree na